Sabi nila mas maganda daw itong power station na 'to kasi naka-lithium battery na siya. Tapos napakamura pa, nasa 3,000 pesos lang mahigit, may kasama ng solar panel. At wala ka ng problema kahit umulan man o umaraw kasi meron na siyang kasamang solar panel, may kasama pang AC charger. In short, kapag bibili ka nito, ang kasama nito sa mismong package niya ay power station, solar panel, tsaka AC charger. Base sa kanyang description, ang battery nito ay Li-ion or lithium-ion tapos 78,000 mAh yung kanyang battery capacity. Dito sa harapan, meron na siya ditong 12 volts switch, tsaka dito sa kanyang battery percentage, naka-percentage na rin siya. May kasama na rin siyang 5 volts USB port, 2.4 amps hanggang 12 watts. Tapos dito sa baba, meron siyang dalawang 12 volts output. Tapos meron na ring switch yung ating AC socket dito, saksakan ng mga appliances. Meron na ring LED indicator. Tapos sa likuran ay yung kanyang charging port din dito. Base sa description nito, yung kanyang output dito sa 220 volts ay nasa 200 watts. Pero description lang yon. Isa nga pala sa hindi ko nagustuhan sa power station na to, halos kulang yung mga informations na dito. For example, dito sa kanyang 12 volts, hindi nakalagay kung ilang yung maximum current or maximum power na kaya niyang ilabas. Tapos dito sa charging port din, ganun din, wala din nakalagay kung ilan yung maximum charging power. So, i-test na lang natin. Eto, test ko yung kanya maximum power dito sa 12 volts. So, kaya niya dito ang 53, 55, 56, 57, 57 watts, 60, 100 watts kaya niya kaso baka uminit tong wire. Kasi 12 amps, 100, ayan, sobrang taas na, taasan ko pa. 128. So, ayun, 130 watts. Tigil ko na dyan. So, base sa pag-test ko, yung kanya maximum power dito, kaya niya hanggang 100 watts pataas, 120. Kaso, pag tinaasan pa, nag-drop na dito. Hindi na kayanin ng kanyang battery. So, siguro 100 watts pababa, kayang-kaya niya. And now, itest naman natin yung maximum power na kayang ilabas ng kanyang AC port na 220 volts gamit yung Bluetti Power Station. Yung AC voltage nga pala niya ay 212 volts AC. Yung AC frequency naman is 51 Hz. Eto, buhayin ko dito. Tapos, isasaksak natin. So, let's see kung gagana kung mag-charge. Ayun, namatay. Wala. Ayun, gumana, nag-charge siya. 100, yun, ilang namatay. Nawawala. Namamatay tapos nabuhay. 31 watts, 106 watt. Tapos yun, nawala. So, hindi niya kaya. 100% pa naman siya, oh. Kaso bigla siyang namamatay, hindi niya kaya. So, try natin ilipat yung charging ng Bluetti. Ilagay natin sa silent. Okay. So, let's see kung gagana. Ayun. 103. Nakaya siyang mag-charge kaso 103 watts lang or nasa 100 watts lang. Yun lang kasi pala yung kaya nito. Akala ko kasi kaya talaga yung 200 watts. Yung kasi yung nakalagay sa kanya, 'di ba? 200 watts. Kaso ayan, yun lang yung kinaya, 103. Hindi niya na kaya yung mas mataas pa kanina. So ligwak siya sa 200 watts. 100 watts okay lang. And now, buksan na natin to. I-tear down na natin. Tingnan natin yung kanyang battery sa loob. Kung ilan nga ba yung kanyang capacity at kung anong klaseng nga ba ng battery. Kung lithium ion nga ba. So, game! May mga nag-request din kasi sa akin na buksan ko daw to para daw makita yung battery sa loob. So, tingnan natin. Ayan. Buti na lang meron akong drill ngayon para mas mabilis magbuka. Ayan. Medyo marami siyang tornilyo. And ang maganda dito, yung kanyang tornilyo ay mabababaw lang. Kaya, mabilis din siyang mabubuksan. Yung ibang power station kasi ang hirap buksan. Kahit na kakaunti yung tornilyo, ang lalalim naman. Ayan. Okay, eto na. Buksan na natin. 1, 2, 3. Ayan. Yung, oops. Ano yan? Ang laman. So, ito yung sa charger niya. Ayan. Tapos, yung inverter ay ito. Nasa baba. Ayan. Maliit din lang naman. Ayan yung itsura. Kaya na yung tumingin. Ito yung sa voltmeter. Tapos, tingnan natin yung kanyang battery. Ayan. So, kailangan ko din tagtagin yung tornilyo din eh. Kasi may tornilyo sa gilid. Ay, hindi ko siya maabot. Mano-mano na naman to. Ano ba? Mayroon pa ba? Ay, naku, mayroon pa pala dito sa kabila. Kailangan ko siyang iganyan. Para mabuksan. Eto na, finally, buksan na natin. Eto ang battery. Uy, para lang siyang power bank.
Baka nga mas mataas pa dito yung capacity ng power bank ko eh. O, yan. Eto, dagdagan ko muna to. O, yan. Eto yung battery. Walang nakalagay kung ilan yung kanyang capacity dito sa harapan ah. Eto na yung kanyang mga batteries. Lithium ion naman talaga siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 batteries. At tingnan natin kung anong setup nito. Kung siya ba ay naka 12 volts. Siguro naka 3S to. Tatlong series. So let's see. Dini. Ayan. 10.0 volts. So naka 12 volts setup nga to. Low bat lang siya kaya nasa 10 volts. Ayan. Naka series siya. Ayan yung itsura niya. Ganito yung batteries. Eto, binuksan ko na rin mismo yung balot ng battery. Ganito yung itsura niya. Ito yung kanyang BMS 3S. Ayan, 4.2 volts, 8 volts, 8.0 at 12.6 volts. Ito yung kanyang BMS. Ayan. Pwede niya siyang i-DIY, palitan ng battery kung gusto nyo. Yung galing sa power bank. Pero ako hindi ko na muna siya papalitan. Ayan. Tinest ko na rin nga pala yung capacity ng battery at ito yung nakuha natin. Ayan, 127 watt hour or 11 ampere hour. So, naka 12 volts naman siya. And now, subukan naman natin siya kung gaano siya katagal bago malowbat gamit itong aming 12 volt ceiling fan. So, subukan natin ngayon. So, bali ito ngayon, gamitin natin itong ating 12 volt ceiling fan dito sa ating power station. 100% pa siya ngayon. Ayan. Tapos ngayon ay 8:49 pa lamang ng gabi. So, let's try here. Ayan, nakasaksak na. So, let's see hanggang bukas ng umaga kung ilang percent yung matitira din sa ating power station simula ngayong gabi, alas 8:46. So, bale, ito, umaga na. Ayan, gumagana pa rin yung ating ceiling fan. Ang oras naman ngayon ay ito, 8:21 at yung ating power station ay may 54% pa. Ayan. So ayun, bali nagamit ko tong power station dito sa aming 12 volt ceiling fan na to simula 8:50 ng gabi hanggang 8:21 ng umaga. So bali almost 12 hours din yon at meron pang tira itong ating power station ng 54%. And now, subukan na natin siya sa flat screen TV na 16-inch. Tingnan natin kung ilang percent yung mababawas sa kanya. Ito ngayon, ang oras ngayon ay 11:35 ng tanghali. So try natin siya dito sa TV. Ngayon is 100%. So, let's see kung ilang oras yung aabutin niya. So, ayan, medyo malabo lang yung TV kasi madalang namin ito gamitin. So, let's see mamaya kung mga ilang oras tatagal. Bale, ito ngayon, 5:27 na ng hapon. Ayan, tapos meron pang tirang 37% yung power station. So, ayun, nagamit ko siya sa aming TV simula 11:35 hanggang 5:27 ng hapon. Almost nasa ano rin yun, 6 hours at meron pang tirang 37% itong power station. Mas mabilis talaga siyang malulubat. Depende naman yun kung gaano kalakas sa kuryente yung appliances na isasaksak natin. Pero kung mga TV lang na flat screen na matitipid lang naman, mas matagal naman siyang malulubat katulad nun sa amin. So para sa akin, yung kanyang mga saksakan, okay na rin naman kasi almost kompleto na rin. Merong saksakan ng mga 12 volts devices like Wi-Fi, CCTV, or mga ceiling fan. Pwede na. Tapos may saksakan na rin ng para sa cellphone. At the best, syempre, meron siyang AC port para sa mga appliances natin na 220 volts. And pwede rin kayong gumamit ng extension wire para kung sakaling mas madaming appliances yung gagamitin nyo, pwede basta less than 100 watts lang para hindi naman siya agad malowbat. Now, punta naman tayo sa charging test. Tingnan natin kung gaano nga ba siya kabilis or katagal bago ma-fully charge gamit yung kanyang solar panel. By the way, itong kanyang solar panel ay 14 volts at 10 watts yung kanyang power. Susubukan natin. So, let's see ngayon kung gaano ko siya kabilis bago ma-full charge. Lobat na lobat yung power station. Ito namang kanyang solar panel ay 10 watts kaya possible na mabilis din siyang ma-full charge dito. Dito ko lang siya ilalagay sa gilid ng bahay kasi malakas yung sikat ng araw din Tapos dito ko isasaksak sa likuran. Ayan. So let's see. Ayan. Nag-charge na kaso 0%. So tingnan natin kung gaano siya kabilis bago ma-full charge. And eto, alas 4 na ng hapon. Mahina na yung sikat ng araw. Wala na dito. Ayan. At itong power station naman ay nakakuha ng 57% simula alas 8 hanggang alas 4, 57% lang. And ayun, na-charge ko siya simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Almost, rin yun, 8 hours. At nakakuha naman siya dito ng 57%. So, bali, kaya siyang ma-fully charge sigurado ng mga 2 araw. So, kung malakas yung sikat na araw, talaga maghapunan, makakalibre ka talaga sa kuryente gamit yung kanyang solar panel. Pero kung makulimlim or maulan, mahina yung sikat ng araw, mahina din yung power na ma-harvest itong solar panel.
pwede mo naman gamitin yung kanyang AC charger. And ilang oras nga ba siya bago ma-fully charge kung i-charge natin siya gamit itong kanyang AC charger. By the way, itong kanyang charger ay 15 volts, 3 amps, or 45 watts yung maximum power. So ngayon is 9:13 pa lamang ng umaga. Charge natin siya dito sa likod sa kanyang saksakan. Siya ngayon ay nasa, so let's see. Ayan, nagcha-charge na 0%. So let's see kung ilang oras siya bago ma-fully charge. Eto na ngayon, 1:33 ng hapon at ayan, full charge na yung power station. So ayan, full charge na. So simula 9:13 hanggang 1:33 PM na fully charged naman siya. Umabot naman yun ng almost 4 hours bago siya na fully charged. So okay na rin kung gagamit tayo ng charger para ka nag-charge lang ng power bank or cellphone na 4 hours lang yung charging time. And yung kanyang charging voltage dito is 12 volts. So pwede mong gamitin yung charger ng Wi-Fi dito na 12 volts tapos hanggang 22 volts. So kahit yung mga 18 volts sa solar panel, yung katulad ng nasa amin sa bubong, pwede siyang gamitin dito. So now, 100% pa siya. Try ko namang mag-charge ng dalawang Android phone. Tingnan natin kung ilan yung kanya matitira. 13%. So let's see kung ilan yung matitira sa power station na ito bago siya lang ma-full charge. Ito na nga, full charge na yung dalawang device. Ayan, 100% na sila pareho. At itong power station ay may tira pang 72%. 75. Tagtagin ko nga muna. 77. 79. 80% pa yung tira. Actually, ganyan talaga nagda-drop siya kapag minakasaksak. Ayan, 80% pa yung tira. And now, try ko naman mag-charge ng isang power bank. 30,000 mAh simula 0%. Ita-charge natin siya gamit yung kanyang AC port dito sa power station ito. Buhayin ko muna ito. Ayan, 220 volts. Ito yung gagamitin natin. Tapos, type C. Ito kasi ay 65 watts kaya nitong power bank na to. So, ayan, nag-charge na. And eto na ngayon, lowbat na yung power station. And by the way, nag-a-alarm nga pala siya kapag lowbat na. So, ngayon, 0% na siya. Kung maririnig nyo, meron siyang tunog na ayun. Patayin ko. Ayun, namatay na. So, yung maganda sa kanya, nag-a-alarm siya kapag lowbat na. So, ayan, 0%. Itong power bank naman ay merong 3 dots. Ayan, 3 dots. So, bali ang na-charge itong ating power station na to ay isang Redmi Note 7, Tecnocamo 19 Pro at Romos power bank na 30,000 mAh hanggang 3 dots. Ayun. Ayun na yun guys, tapos na yung test natin sa power station na to. Para sa inyo ba, okay na ba yung kanyang performance at features? Para sa akin kasi okay na naman considering yung price niya nasa 3,000 pesos lang mahigit at may kasama ng solar panel. Tapos lithium-ion battery na kumpara dun sa power station na nauna nating na-review na lead acid lang. Kung gusto nyo rin nga pala bumili o gusto nyo tingnan yung iba pang product na katulad nito, ilalagay ko yung link natin sa ating description box below, so click nyo na lang yon.